Hi! So, i-review naman natin ngayon, Tarot of Sacred Kingdoms. It costs $44. In peso, it's 2,640 pesos. So, let's see. Ito yung box. May mata. Ayan. Ilalim. Ang ganda ng texture ng book niya, oh. Makapal yung book niya, pero maliit. Ooh! Ang ganda ng papel. QR code. May spread. The Fool. Wala akong nakikitang ano. Yun lang, wala siyang reverse meaning dito. Wala siyang reverse meaning. Meron siyang additional special cards, which is the Phoenix and the Celestial Weaver. Dalawa. So, 82. 80. Yan yung likod. In this page, in the pages of this book, you shall find the compass to your calling, the whispered answers the universe intended to your soul to discover. So, lagyan natin siya sa gilid. This one dito, and dito. Ooh! Ang sobrang matte nung gilid niya. Regular size of tarot. Pag yung-wrap mo siya. Sobrang matte. Nung gilid. Sobrang matte siya. Hindi pa ako nakakatry ng ganito. Kung paano siya mag-dent kapag ginamit na. Sobrang matte, oh. Yung likod niya, matte din. Matte siya talaga. As in, all is matte. Gilid. Hindi na siya pwedeng i-shuffle or balasahin ng pag ganun, magbe-bend siya. Pero let's see. Let's proceed with the card. The Fool. Meron siyang kulay blue na kumikinang-kinang. Ang dark niya. Kung siguro lalaki reader, bagay ito. Ayan. Ilalagay ko siya sa gilid pero nagsha-shadow kasi ayan. Para kung mabibilisan kayo, pwede nyo i-pause. Tingnan. The Hierophant. Strength. Oh, ang ganda. Ang ganda niya. Para sa price niya, maganda siya.
Parang ano talaga, pan-masculine yung dating ng ano. Sino ba author nito? Lalaki. Check natin mamaya. So, Earth Moon. Florian. Oh, lalaki nga. Eight of Pentacles. Parang pen ba? Page of Pentacles. Learning. Queen of Pentacles. Dark siya, pero hindi siya nakakatakot. May mga tarot cards kasi na scary pag dark eh. Meron akong i-review. Ayan. Ito na additional. The Phoenix and Celestine. The Celestial Weaver. Walang ano. Yung additional niya ha. Wala siyang ano. Blue. Wala siyang blue. So, try natin shuffle. Okay naman. Smooth naman. Kahit na matte siya. Kasi yung gilid niya, ramdam mo yung gaspang sa ano, sa kamay. Ayan. Okay siya. Let's try this way. Ayan. Okay siya. Kahit na magaspang yung gilid niya, okay siya. So, wala pa akong masasabi about kapag nagamit na siya, ano yung magiging dents niya. Kasi, never pa ako naka-use or nakagamit ng ganitong klaseng tarot. So, ayun. Tarot of Sacred Kingdoms. Worth it naman siya. Sa price niya. Ayun. For me, siguro 8 out of 10. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung gaspang ng gilid niya. But all in all, okay naman, makapal din. Hindi lang siya makapal na makapal. Pero tama lang. Tapos kapag naka-reverse, hindi rin siya halata. So kung nagbabasa kayo ng reverse, okay lang. Hindi siya obvious na naka-reverse. Yan. Ang ganda ng illustration niya. Dark, pero hindi scary yung datingan. Alright, thank you. If you have any tarot in mind or oracles, Lenormand that you want me to review, just let me know. Marami ako ditong i-review. Uunahin ko siya, just comment below. But if wala pa ako nung gusto nyong i-review ko, I'll try my best to find it. That's it. Thank you and see you in my next video. Bye!